Ayun, okay, KGX, kumusta tayong lahat? Electric pan muna tayo, malamig. So, ayun. So, dito, nagbabasa-basa lang ako ng mga news, no, regarding dun sa si BlackRock kasi kung mapapansin nyo, di ba, sa Twitter, ingay na ingay, bumibili sila ng Ethereum, di ba? Kung mapapansin nyo, sila CryptoGhost, CryptoRover, sila Mystery ba yun? So, iba din sa coins, sa Watchers Guru, sa Cointelegraph. Kung mapapansin nyo, bumibili ang BlackRock ng Ethereum, no? So, bakit kaya sila bumibili? Ito, sa binabasa ko, so, BlackRock, syempre, nag-file ng Ethereum sa spot ETF. Ibig sabihin, gusto nilang gumawa ng investment product na kung saan nakabase siya sa totoong ETH. So, hindi lang sa future. So, para gawin nila yan, kailangan talaga nilang bumili ng ETH para ma-back up ang ETF na yun. Yun yung sinasabi nila dito. Tapos, syempre, long-term bullish, di ba? So, kumbaga naniniwala sila na magiging valuable ang Ethereum for the future, 'di ba? Kaya ngayon pa lang bumibili na sila, 'di ba? So, isa 'yon, sa pangalawa 'yon. Tapos, kung titingnan natin dito yung institutional FOMO, 'di ba? So, kapag nauna sila or yung BlackRock, pag nauna sila na ma-approve yung spot ETF nila, syempre yung mga ibang institution din naniniwala sila na baka magpa-approve din ng spot ETF ng Ethereum. Diba? Yun yung isa doon. So, gusto nila na sila yung mauna para malaki yung maging market share nila doon sa tubo. Diba? So, eto naman, so sabi nila dito, hindi lang BTC ang gusto ng BlackRock. Gusto din nila i-diversify ang crypto holdings nila. Kumbaga, saan ba sila pangalawang mag-i-invest? Sa Ethereum kasi number 2 token si Ethereum. Yun lang yung napansin natin dito mga kapatid, no? So, yun lang. Ganun lang yung ginagawa natin. So, nagbabasa-basa lang tayo every night kung ano yung minsan lumalabas sa Twitter. Sa Twitter kasi masyadong bullish, di ba? So, ako, wag tayo maniwala masyado sa ganun. Yung, kunyari, nakita nyo lang, kunyari, may nagsabi na mga matataas na influencer na hindi pa tapos yung bull market, hindi pa tapos yung ganito. So, dapat makita din natin yung sa sarili natin. Dapat aralin din natin, di ba? Sabi nila, iba daw ngayon, institutional. Tapos, syempre, ikakat yung rates. No? Kung titingnan nyo dati kasi is 69,000 yung inabot ni BTC from 64, tas bumagsak siya, tas nag-69. So, 5,000 US dollar lang yung itinaas. Ngayon, bumagsak siya ng 15,000 US dollar. Pagdating ng 40,000 US dollar, na-approve yung spot Bitcoin ETF. Ito na yung bumili na sila BlackRock. So, nag-skyrocket sila hanggang 70 to 60, parang ganyan. So, 66, di ba? Tapos, nanalo si President Donald Trump, di ba? From 66, bigla nag-80. Tapos, bigla na lang nag-100,000. Tapos, umabot ng 108 all-time high. And then, after nun, nagsalita si Powell. Nagsalita si Powell noon sa Fed News na FOMC na wala pang law na dapat silang bumili ng Bitcoin. Parang ganun yung nakaraan eh. And then biglang bumagsak yung market from 108,000 or 105,000 to 94 or 95. No, kasama si Ethereum dito na nasa sa 4,000 siya, bigla siyang nag 3.6 3.5, 3.2, gumanon kagad. Ang laki ng binaba talaga. Sobrang laki ng binaba nun. And then ngayon, kung mapapansin natin, kung dun pa lang sa 40 to 80,000 US dollars, pumasok na yung institution. So sabi nila, possible daw mag 200k si BTC. Ako parang I don't know Ako, for me, honest opinion, bumagsak na tayo ng 108, tapos nadagdagan, dati 64 bumagsak, nadagdagan ng 5,000 ng all-time high. Ngayon, from 108, tapos bumagsak, nadagdagan tayo ng 112, 4,000. Parang hindi ko lang sure, parang ito na ba yun? Ito na ba yung ito na ba yung end of bull market? Going to bear market na ba tayo? Parang yun. Kumbaga, tingnan natin kung ano yung magiging talaga. No, sabi ko nga sa inyo,
kung yung bear market pa lang, nandoon na kayo, naka-entry na tayo ng bear market pa lang. Sa ngayon, parang nagbabakasyon ka na, di ba? So, high risk na kasi talaga, totally. So, ngayon, katulad ngayon, may gera ngayon, di ba? Kung mapapansin nyo, ano ba yung nangyari noong 2022? So, nagkaroon ng gera, Russia, di ba? Russia versus Ukraine. So, yan yung gera nila. Tapos ngayon, meron din katulad dyan, Iran and Israel. Okay? Tapos pangalawa, di ba si Elon Musk noon, tumigil na siya sa pagtanggap ng Bitcoin para sa Tesla. Ngayon naman, kung mapapansin nyo, parang nagkaroon ng war si Elon Musk and President Donald Trump. Di ba? And then ngayon, si China noon is parang binan niya si Bitcoin mining sa China. Di ba? Kung mapapansin nyo, yun yung isa. Ngayon naman, China naman is parang nag-open ulit siya. So, planning naman ngayon na hindi naman planning, kumbaga, kaya lang ang issue naman kay China ngayon about tariff naman. 'Di ba? Parang magkakasalungat sila kung mapapansin mo, may war, may Elon Musk din ngayon, tapos may China din. So sila tumigil sila ng Bitcoin mining. Ito ngayon is magdagaano sila ng tariff, no? Inaano sila ni President Trump ng tariff. So, yun lang. Tapos Fed noon is tumigil sa printing ng money. Ngayon dito, planning na magkaroon ng cut rate. So, pero hindi pa nagkakaroon ng cut rate. So, parang kung mapapansin nyo, parang connect, di ba? So, check nyo lang din. So, mas maganda, aralin nyo din. Punta kayo ng 2021 news, 2022. So, basahin nyo, no? Tapos, tingnan nyo lang. Kasi parang magkakakonekta sila, di ba? So, yun lang tayo, mga kapatid, no? Syempre tayo, is hindi siya financial advice, pero yung nakita ko lang noon, nung 2021, 2022, yung ating sinishare sa inyong lahat. Okay? Saludo sa inyong lahat, KGX, at magandang gabi sa inyong lahat.